sa 2 Timoteo 2:15, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Yan po yung sa English ay rightly dividing the word of truth. Gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Ang Greek word po nito, yung pong gumagamit ng matuwid na salita, orthotomio, guide the word of truth along straight path, cut in straight line. Ayun po ang ibig sabihin. Yung root word po niya is orthotomio. Ang sabi ng mga scholar dito, bakit ginamit ito ni Pablo? Base sa kanyang sideline, habang siya nangangaral, tent maker siya. Gumagawa siya ng pattern. Pag kinakat niya yung tent bago niya tahiin, kailangan tama. Na pag ikinabit niya ito doon sa kabilang bahagi, para mabuo ang tent, kailangan sukat. Kailangan tama ang korte. Tama yung nasa pattern. Kasi pagka mali, nako ay hindi maganda yung resulta ng nangyari. Sa mga nananahi, mga kapatid, naiintindihan po ito. Mga pattern maker. Yung pattern, yung body, yung collar, yung sleeve, ay sinusukat niyan. Pagka mali ang sukat, kahit anong galing ng mananahi, natatahi niyan. Hindi yan maglalapat. Pagdating doon sa dulo, may sobra o kaya may kulang. Ang tendency, kulubot o kaya nababatak. So, hindi maganda ang lapat. Ginamit ni Pablo yun sa ng mga tao na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dapat maingat. Dapat yung sasabihin natin, lapat doon sa ibang talata. Napansin niyo mga kapatid, may mga preacher na may paliwanag siya kontra sa ibang talata ng Biblia. Marami pong ganyan. Marami pong ganyan. Ang kanyang diin ay ito. Hindi niya na napansin. Hindi lapat, mga kapatid. Kaya yung word na orthotomio, nang ibig sabihin ay guide the word of truth along straight path, cut in straight line. Base po doon sa kanyang, alam niyo si Pablo, marami siyang mga salitang base sa mga nakapalibot at kanyang karanasan. At ito'y kinuha niya base doon sa kanyang sideline. Pagtatrabaho, pangangaral, meron siyang pinagkakakitaan, yung pagiging tent maker. Doon niya kinuha yung interpretation.